Magandang araw sa inyo. Nandito kami ni Instructor Bagsit upang pag-aralan ang navigation panel o dashboard. Tara, samahan nyo kami. So ngayon sir, na-start na natin yung sasakyan. Bale, nung pag-start kanina, napansin natin na may mga lumabas ditong mga sensors. Yun ay para sa ating sasakyan. Ano po? Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating dashboard. Yung mga control and switches na makikita natin dito sa dashboard natin. So ngayon, pag-aaralan natin yung mga navigation. Ang una dito ay yung ating tinatawag nating park light. Dito naman natin yung makikita. Una po dito ay yung ating park light. Okay. Then yung ating headlight low beam and high beam. Yan, tama po sir. Next naman po natin yung passing light natin. Yan. Test lang po natin yan. Okay. Next sir natin yung ating flasher. Doon muna tayo sa left sir. Yan. Then, doon naman tayo sa right, signal light. Taas lang natin yan. Okay, sir. Ngayon, sir, natapos na natin yung switches natin sa left side. Punta naman tayo sa right side. Makikita naman natin dito yung control natin sa ating wiper. Ang una, sir, niyang control, yung pataas. Try nyo, sir. Makikita nyo yung wiper. Kung kailan nyo lang siya ginanon, saka lang siya nagana, ibig sabihin kayo yung nagko-control. Pag naman po sir, ibinaba nyo, try nyo sir ibaba. Makikita nyo sir, nag-wiper siya. Tapos, mapapansin nyo, may interval. Kumbaga siguro pag mga ambon-ambon lang na sitwasyon, nagagamit. Next sir, meron pa ulit yan. Tinatawag nating wiper switch mid. Yan, yung sunod-sunod na po. Pagka malakas yung ulan na. Tapos, meron pa po yung last choice, yung tinatawag nating high, yung mabilis na. Sir, try po. Pag may bagyo na, balik ko na po. Opo, sige sir. Next sir, punta naman tayo dito sa gitnang part ng ating dashboard. Makita natin sir dito yung hazard switch. Try nyo nga sir. Yan. Pag pinindot po natin yan, mag-activate po yung ating hazard. Then po, dito naman po tayo sa gitna. Sa may baba. Makikita naman po natin dito yung ating control sa ating air condition o yung AC. Una, ito ay nagko-control sa ating fan. Itong switch na yan. Switch, Try nyo nga sir. Yan. Pag 0 sir, ibig sabihin wala siyang lamig. Ano po? Try nyo po yung 0 sir. Yan. Wala po siyang lamig. Walang buga. Pero kapag inon nyo po siya, yan, mapapansin nyo po, meron na po siyang hangin. Next po ay dito naman po tayo sa sunod. Ito naman po yung nagko-control sa kung saan pupunta yung hangin. Pag po dito sa settings na ito ay dito lang po dadaan yung hangin ng aircon. Pero sir, subukan nyo pong ilipat sa kabila. Kung mapapansin nyo po, para pong may nadaloy na ring hangin sa ilalim. Sabihin po, hinati nyo po yung taas tsaka sa baba. May napunta na po dong hangin para mag-circulate. Opo sir. Next po naman sir ay itong ilalim. Pero naman ang purpose naman po ito sir ay ito po yung sa lamig. Ito po. Para po minsan makontrol niya. Halimbawa po sobrang lamig ng panahon, pwede niyo po siyang bawasan para po hindi masyadong malamig ang air. Sige ba sir, balik na lang po sa dati. Okay sir, natapos na po tayo sa gitnang part. Dito naman po tayo sa baba. Makikita naman natin dyan sir yung control natin para sa ating gas tank at saka sa ating trunk lid or compartment. Sige sir, subukan nyo nga po yun sa ating gas tank. Next po ay yung sa ating compartment. Next naman po sir, ay dito naman po tayo pupunta. Ito po yung tinatawag natin dito sa mga window switches. Yan naman po sir, yung tinatawag nating center lock for window. Sige sir, subukan nyo po ng pindutin.
Ang purpose po niyan sir ay para hindi po basta maibaba ng mga nasa likod or ng inyong kasama yung bintana, para sa safety din purposes. Next naman po ay yung nasa baba niyan, yung tinatawag natin center lock for door. Subukan niyo sir. Kanan po. Ayan. Mapapansin niyo po sir, nag-lock po yung ating mga pinto. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng pinto ay nakasara or nakalock. Next naman po dyan ay makikita po natin dyan yung mga switches ng ating bintana, from front and rear, left and right. For the last part naman sir, makikita natin yung switch ng ating busina sa ating manibela. Try nyo nga po sir. Yan. Okay sir? Thank you. Magandang araw sa inyo. Nandito ako kasama si Instructor Bagsit upang ipaliwanag ang do's and don'ts during starting. Good day sa ating lahat, Mr. Wayne. Una muna natin gagawin ay mag-observe muna tayo sa paligid at sa atin. Bale sir, magandang araw ulit sa iyo. Nandito tayo ulit para pag-aralan naman yung do's and don'ts during starting. Nung unang-una, nung pagpasok natin ng sasakyan, napansin ko kaagad na yung ating pinto hindi maayos ang pagkakasara. Sir, maituring kasi din natin yung isang don'ts sa ating pagpaandar ng sasakyan. Kasi pwede yan sir maging dahilan ng aksidente. Kasi pwede po yung emergency magbukas, pag po tayo natakbo. Kaya sir, isin mo lang po natin. Okay sir, sunod naman po natin ay yun pong ating seatbelt. Mahalaga po na nakasuot po yung ating seatbelt kasi po nakakatulong po ito upang mapanatili yung ating kaligtasan, lalong lalo na po sa emergency or accidents. Isa po sa mga don'ts na ating pong pinag-aaralan ay yung ating mga side mirror. Kung mapapansin po natin, wala po siya sa ayos. Ano po? Tirayisin ko lang muna. Ayan. Ilagay nyo po siya sa inyong kung saan po kayo mas komportable at mas kita nyo po ang palig. Sir, i-adjust na rin po ang ating rear view mirror para po sa ating Mapunta naman tayo dito sa gearings. Ayan sir, pagdating naman po sa gearings po, meron po tayong 5 gears and 1 reverse. Ibig sabihin nun, yung pong primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, and reverse. Para po sir, kayo magka-idea din, pwede nyo pong i-familiarize, testingin kung paano ba, kung alin ba dito first gear, second gear. Pag ito luwag, neutral. Yan sir, tama po kayo. Pag ganyan, para natin. Tapos dito, alam mo dito. Primera ka, tapos kanan baba. Segunda pa, gitna. Kasi sir, pero ganyan po, Punta. Tapos kanan. taas, Quinta. gear. Tapos Tapos po, yung ating reverse. Doon lang po. Yan, reverse. Bale sir, yung mga dapat nating ayusin at i-adjust, nagawa na natin. Naalam na rin natin yung mga don'ts and do sa mga bagay na yon. Kaya para makapagpatuloy na tayo at mapagpaandar na tayo ng ating sasakyan, doon naman tayo sir sa tinatawag natin sa starting. Magpapaandar na po tayo ng makina. Sir, saglit lang po. Sa pagpapaandar po ng ating makina, dapat po yung ating paa ay hindi nakapak sa ating gas pedal. Tinuturing din po natin itong don'ts kasi po yun po ay pwedeng maka-apekto sa ating sasakyan kapag pinaandar natin, kasi may possibility po na bigla siyang tumakbo at pwede po tayo maka-aksidente. Ang pinakamagandang paraan po doon kapag mag-i-start po tayo ay aapakan po natin yung ating clutch para po sa mas safety. And then sir, napansin ko rin po na sa may part pong ito sa gearing, naiwan po natin na nasa first gear. During starting din sir, hindi rin po advisable na yung gear po ay naka-engage. Kasi po sir, dapat ito ay nasa neutral. Nasa neutral. Opo sir. Ito ang tama, ito Opo, ang sir. do. Nasa neutral. So sir, doon naman po tayo sa starting na. Bubuhayin na po natin yung ating sasakyan. Sige nga po sir, subukan nyo nga po. Try nyo po. Sir, ayos po. Ayan. Pwede pong masira yung starting motor. yan sir, tama po kayo. Kapag napababad ang pag-start ng Susi. susi. Pwede po siya masunog. Hindi yun po magiging cause para hindi umatarin sa kanya. Hindi po tayo makakagamit. Tama. Kaya po maganda po na wag po natin siya ilabas.
Tapos primera. Yan sir, tapos pwede na po tayong ano. Level 2 sa start. Ayun. Ako si Wayne at ito ang aking kasamang instructor na si Mr. Bagsit. Good day sa ating lahat. Ang magiging lesson natin sa araw na ito, yung tinatawag nating 3 types of parking. Yun ay yung tinatawag nating perpendicular, meron tayo doong parallel parking and angle parking. Sa ngayon, ang una muna natin gagawin ay yung tinatawag nating perpendicular parking. Kagaya sir na nasa Ngayon naman sir ay nakapag-park ka na ngayon ng perpendicular. Ngayon naman sir, subukan naman natin yung tinatawag natin parallel parking. Yun naman ang kailangan mong gawin na types ng park at tingnan natin kung kakayanin ba. So yun sir, nagawa mo na rin sir yung parallel. At ang huli nating types ng parking ay tinatawag nating angle, na kung saan ito ay naka-slant ng sasakyan. Kaya sir, subukan nyo ulit kung kaya nyo i-parking yun. At tuturuan ko naman kayo at bibigyan ko kayo ng mga counting idea. So ayun sir, natapos na yung tatlong types of parking at congratulations Salamat po. sir. Sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti. Marami akong natutunan sa iyo sir. Maraming salamat. Sige sir. Thank you sir. Tara, merienda tayo sir. So ito po no, makikita nyo. Ako yan, yung naka brown na nagdadrive. Ay biyahe kami niyan galing Batangas City pero nasa iba na kami. Tinuturuan ako niyan ng papa ko, katabi ko siya. Nagbibideo pa nga siya. Tinuturuan niya ako sa aming Honda Civic Dimension na sasakyan. Ito ay may matic transmission kaya kita nyo relax na relax ang aking pagmamaneho dahil maluwan naman siyang drive. Medyo ginagamay ko pa dyan yung yung timpla ng pagpreno para smooth ang mga lakad natin. Yan, tamang align lang sa linya, hindi lalagpas. Takbong 40 lang tayo dyan mga pre para safe dahil wala pa tayong lisensya na pang 4 wheels. Ayan, medyo natetens pa siya dyan turo-turo pa si papi ayan tingin daw ako side mirror baka daw biglang may ulaga at yun, tumabi muna kami para ayusin ang upuan. Tas ito, tuloy ang drive sa Batangas Ibaan. Ayan, approaching na kami sa intersection. Ayan na, yung konting traffic lang yan pero goods naman, kayang-kayang i-handle ang pressure at habang may kasalubong naman malaking truck
Nagbibideo nga pala niyan yung kapatid ko, yung bunso. Siya yung pinakabata eh. Ayan o, traffic na siya. Huwag daw akong bumuntot dahil baka daw mapuwit ko yung driver sa una. At daw alam ko yung distansya ng lapad ng sasakyan at yung haba para hindi ako makakabunggo, makaka-aksidente. So ayan, preno lang, tapos gagas, naka-drive lang yan, madali, easy peasy lemon squeezy. Ayun, may sasama pa sa tricycle daan. Pagbibigyan ko yan dahil mabait ako eh. Sige lang, sige pa. Hanggang Rosario kami niyan, Rosario, Batangas. Bagong Pook sa amin. Naboboard pa ako niyan kasi isang paa lang gumagana sa akin. Yun na, tapos na. Thank you.